natumba si James di kararayon ma'am. Atot ang paggapit di kara sige-sigit anang upok ba ang mo. Kabuhay yun arayang utang arang ginasinukot na ri karayang ara sa aton nga biktima. Ito nag-umpisa ro argumento ng daywa dahil yang sa utang. Sa mismong liwanag ng araw, sa alas 7 pa lang ng umaga, habang ang ilan ay nagsisimula pa lamang ng kanilang araw, isang buhay ang nawala dahil lang sa 3,000 pisong utang. Sa Purok 3, Barangay Badjo sa bayan ng Numancia, minawian ang buhay si James Tusco matapos pagbabarilin sa harap ng kanilang bahay. Ayon sa nakasaksi, nakarinig sila ng 5 hanggang 6 na putok mabilis. Sunod-sunod. Pagkatapos, mabilis din silang tumakas habang ang biktima ay naiwang nakahandusay, duguan at tila wala na umanong buhay. Makabati ako sa upok pa ma'am. Tapos nagguwa mata, naglingling ako makaraba mamapisto na ako. Na-shock mata ako, nagnangis na ako. Siyempre, abi ko ito mga labintador, gali itay baril o tagali, natumba si James di kararayon ma'am. Atot ang paggapit di kara sige-sigit anang upok ba ang mo. Ay kato ako nakubaan tayo, di takahalin ako ma'am. Siyempre, first time ko nakakita at makara. Agato na ako nakatapos it baril na dungagan ako sa amon nay patay ta si James datot ang natabo rayon ma'am. Ayon kay Police Lieutenant Riza Padilla, OIC ng Numancia PNP, nagdamo ang biktima ng 5 tama ng pamamaril sa iba't ibang parte ng katawan na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Sa resulta dayan nga anang postmortem examination ay luigo aton nga nga victim ay di kara sa nawaga nga kilid may daywa, di kara sa anang tiyan sa printi may sambato, di kara sa anang chin nga ra may igo nga naggapos iya ag may naggapos iya sa duga. Di kara nagpamakaron imaw. Sa may di kara sa may aton nga ra idaw abaga. Ag may igto sa likod nga to nga may igto pagid nga sambato sa anang nga likod. Suno sa witness naton ma'am hay anang habatian nga lupok hay anom nga bilog. Anom nga bilog ro habatian na nga lupok. Pero sa resulta nga postmortem nga to nga kabuoy na kahapon nga ginkanda kay 5. Lumalabas sa investigasyon na may 3,000 pisong utang ang biktima sa suspect. Pumunta umano ito sa bahay ng biktima para maningil, pero humantong ito sa diskusyon at pamamaril. Sunod sa witness no, ag sa nakabati man ito yun nga istorya, do aton kuno nga mga suspects ay nag-agpo ito sa bagay aton nga victim nga ra ag nagasupot utang. Pero utang kuno nga ra na narikara sa suspect nga ra hay gahalgag lang itrismel. No, hay nag-istorya sanda hasa nag-abot sa punto nga nagkaiginitan naghatulot arayon nga ginbaril dayang suspect nga ra ro biktima. Mabilis na nagsagawa ng dragnet operation ng mga kapulisan hanggang sa matunto nila ang mga suspect na kalaunan ay sumuko sa pulisya. Nagtawag man kami sa Aklan Police Provincial Office nga nag-inform nga may natabo iya nga shooting incident. Ani iyagi-yagi matana sa nang pagdumaga man amon nga provincial director nga si Police Colonel Ramos hay nga ginalirturo bilog nga kapulisan Aklan Police Provincial Office ag nagkandak gagiron dayan nga dragnet or checkpoint operation sa amtanan nga banwa nga pwede nga maagyan dayang nga rang aton nga mga suspects. Kasalukuyan nang nakakulong sa lock-up cell ng Numancia PNP ang mga suspect na mahaharap sa kasong murder. Sa insidenteng ito, walang narecover na basyo ng bala, pero malinaw ang tama. Hindi lang sa katawan ni James, kundi pati sa puso ng kanyang pamilyang sumisigaw ng hustisya.